Maraming nawindang na mga kalapatid sa latest na balita tungkol nga daw doon sa possible na pagban ng mga karera ng kalapati sa Pilipinas. Ayun. So, good evening mga kabida. May lesson tayo na matututunan dito sa social media, no. First, siguro yung lesson is always do not overreact. O lahat tayo guilty diyan. Lahat tayo guilty sa bagay na 'yan kasi mabilis lang tayong mag-react, mabilis lang tayong matakot, no, because of the lack of information. Kulang tayo ng kaalaman kasi. Lahat tayo guilty, sabi ko nga. Bakit ko nasabi na guilty? Sige, pag-usapan na natin ito. Guilty tayo lahat kasi kulang pa talaga yung information natin, and yet yan na nga, bumaha, flooded na ngayon ang social media ng bashing and hatred kay Senator Tulfo. Mantakin mo nga ba naman yung mga nag-entry sa OLR, yung mga kumuha ng ring sa mga local clubs, big clubs man o small clubs, sus Mario Joseph, na isang la na nga dapat, hindi isang la, di ba? Tapos malalaman natin wala nang karera ng kalapati. Nako, gulong nga yan, di ba? Ayan. So, yun na nga mga kabida. May lumabas nga kasi kanina na bali-balita na pag-aaralan na raw ng DILG yung possibility ng pagpa-stop, quote-unquote, ng karera ng kalapati sa Pilipinas. And dahil doon, talagang nagkagulo. Pati ako napakomment. Anyways, it maybe holds a fiber of truth yung lumabas sa balita, pero hindi naman siya ganun dapat tingnan na as in totoong-totoo yun. Yung balita na mababan na ang karera ng kalapati sa Pilipinas, yan ay hindi totoo. Naniniwala ako dyan. Okay, so I did my research kanina bago tayo umuwi at lumalabas na ito pala yung nag-umpisa sa isang report nga, report ng isang ACAP, aviation, tawag dito, it's a group of aviation companies, yung mga, in short, mga asosasyon ng mga eroplano. Hanap buhay ay paghatid ng ating mga kababayan sa magitan ng eroplano. So ACAP in short, ayoko nang sabihin kung anong ibig sabihin ng ACAP. So itong si ACAP ay nagsumbong kay Apo Tulfo, kay Senator Tulfo. And based on that report that I read, sinabi ni Senator Tulfo na kailangan na pag-aralan yung mga pag-aralan yung mga areas na kung saan ay meron yung mga ganong klaseng danger o panganib. Panganib, yung tinatawag na bird crash, no? O yun nga, yung pag ng mga bird strike, pagbangga ng mga ibon sa mga lumilipad o nagte-take off na eroplano. Pag-aralan. Tingnan ang pwedeng gawin. Yun yung sinasabi niya. Hindi niya sinabi outright na tigilan na natin ang karera ng kalapati. Pa-stop na natin. Blanket buong Pilipinas. Hindi naman niya sinabing ganon. And out of that, syempre, ang DILG being the agency who has the control over sa mga local government units o yung ating mga towns and municipalities and cities, trabaho niya kasi yon
nag-react din siya, no? Nagbigay siya ng statement na aaralin niya yung possibility ng pag-control o better control pagdating sa yun na nga, pagpapakarera ng mga ibon. Hindi rin sinabi naman ni DILG na base dun sa report, i-cut and paste ko dito. Hindi naman niya sinabi na ganon, na stop na. They will study it, kumbaga. Yun yung lumabas. Pag-aaralan nila kung anong mga mechanism yung gagawin nila para hindi nga lumala yung problema na ni-report ng AKAP. Okay? Kasi ang report ni AKAP ay 900 yata yung encounters nila. 900 o 9,000 last year, 2025. So, yun. So, ano nga ba ang marami tayo kasing dito kasagutan Ano nga ba ang ating inaasahan? Doon na muna tayo sa positive. Ako, personally, naniniwala ako na hindi ito magre-result sa blanket prohibition o ibig sabihin, nationwide na pagbabawal sa karera ng kalapati sa buong Pilipinas. Hindi yan mangyayari. Bakit? Kasi, again, hindi naman talaga nangyayari yung ganyang bagay na ang kalapati ay nagiging susi o instrument para magkaroon ng mga airplane crashes. No? Walang ganyan. There's no such thing na kalapati ang naging dahilan dito sa Pilipinas or even sa buong mundo. Napaka-rare na mangyari yan. Ikalawa, pigeon industry now is a multi-billion industry. Accommodating hundreds of thousands na mga trabahante o mga taong nakikinabang at nagtatrabaho dito. Hindi mo pwedeng gawin yon sa feeds na lang, yung mga ginagamit nating vitamins, etc. Yan ay maraming binubuhay na pamilya at maraming kinikita ang gobyerno na taxes mula diyan. So hindi yan pwedeng agad-agad stop mo, no? So meron tayong glimmer of hope. Huwag tayo kaagad na ma-despair at ayawan na. Hindi po mangyari yan. So kaya sabi ko before I do my training, sabi ko siguro kailangan na maging part ako ng paglilinaw kung ano ito. So yun na, nag-research po tayo at lumalabas naman nga na this is just a simple reaction of a government official. Of course, I'm talking about Senator Tulfo doon sa report ng AKAP. At ang sinabi niya doon na malinaw, kailangang aralin yung mga area na kung saan ay merong malalaking airport, may gumagamit ng mga eroplano, at tingnan kung ano yung mga measure na pwedeng implement para maiwasan yung yung bird crash o bird strike na tinatawag. Yan. And again, si DILG hindi naman niya sinabi na sige, gawin na natin yan bukas o sa susunod na linggo. Aaralin nila. Yan. So, shout out sa ating mga idol associations of pigeons sa buong Pilipinas. Please be mindful of this news and please participate. Huwag tayong magkalat ng false information, but ang ikalat natin ay yung mga impormasyon na makakatulong para masolve itong ganitong problema. So pag na-invite po kayo, sana attend po kayo at ipaliwanag po ninyo yung gumamit po tayo ng datos, gamitin natin yung scientific o evidence base na tinatawag, para maayos yung pagpapasya ng ating mga leaders. Ipaliwanag natin sa kanila na hindi po dapat madamay ang karera ng kalapati. That we are willing to comply, especially sa mga LGU na may malalaking airport. We're going to comply. We're going to adjust para hindi mawala yung takot o pangamba. But definitely,
huwag nyong ibaban kasi there's no such thing as reason for you to ban the pigeon racing dito sa Pilipinas. Bakit po? May basis nga po. Sabi ko nga po, this should be an evidence-based. Scientific dapat yung approach natin para maayos yung ating pagpaplano. Again, sabi ko nga, yung una kong sinabi, ang premise ko, lahat tayo guilty. So dapat, pag magdidesisyon tayo, magbabase tayo sa ebidensya. No? Sa bilang at hindi sa emosyon. Yan. This pertains to all of us. It involves all of us pag nagdidesisyon tayo. Ang ating mga policy maker, ang ating mga leaders, tayo rin na mga nagbabasa at nanonood. Dapat easy lang, relax lang. Huwag agad-agad papatol, ha? So ano ba ang ebidensya na hindi nakakaapekto ang karera ng kalapate sa negosyo ng eroplano? Okay? May kopya ako. Ayan. Ni-research natin actually yung top 5 na reasons bakit ang mga eroplano ay nagkakaroon ng mga problema. Top 5 umpisa natin sa number 5. Number 5 is yung ground operations, which composed of at least 10%. Ground operations, ibig sabihin, hindi maayos, may problema yung pagkukumpuni, yung pag-check, yung maintenance. Yung mga engineers, maaaring hindi sila nakatulog, may nalimutan sila. O hindi ganun ka mitikuloso at ganun ka stricto yung kanilang sistema. So that's 10% ng mga reasons bakit nagkakaroon ng mga crashes, bumabagsak ang mga eroplano. Number 4, of course, is maintenance. Kulang ng maintenance. And related yung number 4 and 5. Kulang ng maintenance yung siguro kailangan na bumili ng mga bagong parts, but due perhaps sa taas ng ngayon, ng fuel ng eroplano, hindi natutugunan yun. Example lang yun, next month na, kumbaga, pwede pa yan. Alam natin sa eroplano, hindi tayo pwede magkamali. Hindi pa pwedeng tumpik-tumpik, kasi lumilipad dyan, at pag lumilipad at bumagsak, patay kang bata ka. So number 4 is maintenance. Number 3 is weather o lagay ng panahon. Pag tinamaan siyempre, dumaan ng isang storm, o pocket of air na tinatawag ng malalakas sa itaas, sa impapawid, kung hindi pa kayo nakasakay ng eroplano at dumaan kayo nung mga ganyang klase na sitwasyon, talagang matatakot kayo, So how much more pag talagang dumaan sa matinding weather system o storm yung eroplano. Talagang andun yung chance, malaking chance, that's around another 10%, na the possibility na magka-crash yung eroplano. Yan. Another one is mechanical error. So despite na ang eroplano ay number 3 and second second place na ang mechanical error. Minsan kahit anong husay mong i-maintain yung eroplano, because this is just another equipment o another tawag dito, gawa lang din ito ng tao, sa madaling salita sa Tagalog. Merong hangganan ito. Well, hindi perfect, kahit na robot ibibigay, di ba? So minsan nagkakaroon ng mechanical problem. Hindi may paliwanag minsan bakit, saan ang galing. Kaya nga may investigating body ang airplane industry sa buong mundo, I think US based ang nagbabantay diyan. Tinitingnan minsan bakit nga nangyayari mga ganyang bagay so that they can improve doon sa design ng eroplano kung kailangang i-improve, kasi maraming ganyan Minsan ang eroplano ngayon na ginagamit natin, yan ang nagiging pattern para improve pa yung next na model ng eroplano, kasi merong lumalabas na mga mechanical problems. And the last that shares the biggest pie,
ng pinakamalaking reason bakit nagkakaroon ng mga airplane crashes is yung tinatawag na pilot or human error. Yan. That's around 60%. Yun, hindi ko na kailangan ipaliwanag yun. Pag inatake yung piloto, no, sa itaas, siyempre wala na, tapos na. Kikita-kita na tayo kay San Pedro. So, yun yung top 5, ano? And when I check gaano kalaki yung possibility na ang isang ibon ang magiging cause ng pagbagsak ng eroplano. Ang sabi doon sa research natin, it's around 0.03%. So it's not even 1%. It's not even half of 1%. 0.03. Napakaliit po ng chance na ang ibon po ang magiging reason para bumagsak. Actually, merong study na lumabas na sa around 10,000 na bird strike na tinatawag na nangyari. 10,000 po ito around 1% nung mga crashes na nangyari na yan, ang naging problema lang nung eroplano ay dents lang, ano? Nagkaroon lang ng gas-gas, nagkaroon ng konting problema yung superficial part o yung external part ng eroplano. I think that was last year yung study na yon. So 10,000 na na crashes ng mga ibon sa eroplano at nasa 1% lang yung crash ang naging resulta ay nung pag-crash ng ibon nagkaroon lang ng gas-gas. Hindi bumagsak yung eroplano. 'Di ba? And kung titingnan mo nga again yung naging impact ng bird strike sa eroplano napaka-rare na maging dahilan para siya yung iturong dahilan para bumagsak yung eroplano. Wala pang nakasulat na, especially talking about racing pigeon, wala pa nakasulat na documentary na nagsasabi na ang isang Boeing 747 ay bumagsak sa bansang ganito dahil sa kalapate. Walang ganun. Wala pong ganun. And dito po sa report, balikan natin yung report ni ACAP. Yung tinutukoy niya po din na 900 o 9,000 na encounters o bird strike. Ang tinutukoy po niya dyan ay karamihan po dyan, 99% ng mga incidences na yan ay mga migratory birds. Migratory birds po yan. Hindi po yan kalapate. Ayan. Kanina doon sa comment section nung ating post, nag-share yung ibang mga kalapatid na yes, merong batas na nilabas noon pa. Na pag malapit sa airport ay dapat talaga merong certain regulation na gagawin para hindi maapektuhan yung paglipad ng mga eroplano. Matagal na pala na meron. So, na-highlight lang yan, kumbaga ngayon. Na-highlight kasi nga may nag-report na ganito ang nangyari, may ganito karaming bilang, pero hindi na-identify kung ilan doon sa 9,000 na yun o 900 na yun ang kalapate. Okay? So, bird ang tinawag ngayon. Naging kalapate na lahat ang pagbubuntunan ng CC. Diba? Kung yung 9,000 na yun o half of that number ay mga kalapate, bird strike, di sige, siguro ano. Pero again, karamihan po doon ay migratory birds. At naipaliwanag ko naman sa inyo yung dahilan na hindi dapat pagbuntunan nga. Dahil ang mga kalapate, pagdating po ng karera, doon lang yan mataas sa release point. At pag nagre-release naman ang ating mga
club presidents. Ay doon naman sila sa mga liblib at hindi naman sa tabi ng airport. Di po ba? Yan. And hindi lumilipad ang mga ibon natin ng 30 kilometers elevation o 30 meters o 30,000 feet o hindi ko alam yung eksaktong bilang. Hindi naman ganoon, di ba? At pag lumipad na ng certain kilometers ang kalapate mula sa release point, ay naman may bay na lang naman yan sa taas ng poste, taas ng bubong ng bahay. Okay? So, again, there is no reason for us to be afraid and to fear itong lumabas na panakot o dami na natin nakikita. Mag-suppose na ang lahat, no? Ignorance will lead us to nowhere, but fear, no? Yun lang. Takot lang ay ano sa atin yan. So, wag po tayo kaagad magpapadala sa mga pangamba natin at wag magpapaniwala sa lahat ng nakapost. No? Maging rational po tayo dahil tayo po ay human being. Tayo ay may talino, no? And we should use the right information to combat itong false information. Okay, do your research. May cellphone kayo, i-click po ninyo. Magtanong kayo sa AI o sa Google, no? Kung meron kayong kinakatakutan. So, again, my message for everyone, mga kabida, mga kalapatid, is chillax lang kayo. Hindi may stop ang karera ng kalapati. No? Not even Senator Tulfo can do that or not even DILG will do that. Hindi sila magharakiri na tapusin ang isang industriya. They can regulate, they can control because trabaho nila yan. But to stop our industry, our hobby and sports from operating, suntok po yan sa buwan. Okay mga kabida, sana makatulog na kayo ng mahimbing. Huwag mag-isip ng masama. May tuloy ang karera, tuloy ang ating mga OLR races, tuloy ang ating Manila race, mga big clubs natin sa mga probinsya, tuloy yan. I believe in that. Hindi po tanga at hindi po mangmang ang ating po mga policy makers. Huwag natin patulan kaagad yung mga nakikita natin sa social media. Smile na po tayo at happy flying sa ating lahat. Bye-bye!